Para sa aking ika-10 episode, muli nating nakasama ang Philippine Looper friends natin mula sa Gensan at sa wakas ay nakabisita na sa sikat na international fishport ng kanilang bayan. Di ko na din pinalagpas ang dumaan sa isa na namang road less traveled sa southeastern Mindanao. Isa-isang binaybay ang mga probinsya ng Davao Region at nakatagpo ng mga bagong kaibigan sa Kidapawan City, probinsya ng Cotabato. Jam-packed episode na naman to mga kofun. Ready ka na bang lumarga? Let's go in 3, 2, 1! King of the world. Philippine Love 2025. Walumput dalawang probinsya, gandang hindi maikukumpara. Hindi na kailangang lumayo pa, bago buong mundo, Pilipinas muna. Good morning mga kofun, it is now day 36 of our Philippine Loop Adventure Tour version 2. Andito tayo ngayon sa Cotabato Cubes, dito sa Cotabato City. And ito na talagang go-to place ko pag nandito ako sa Cotabato City. Thank you very much, Cotabato Cubes. That's Gina. Here is the Cotabato City Hall. And we are back here at the Grand Mosque of Cotabato City. Woohoo! Yeah, boy. Finally making a stop here at the Pink Mosque. Ganda. Shoutout po kay Betty, siya mag-assist sa akin dito. Okay, so nandito tayo ngayon sa loob ng Masjid Lima Ukom. Tama? O kaya, mas kilala bilang Pink Mosque, kasama natin yung mga residente dito. Bisita po kayo dito sa Pink Mosque at huwag niyo kalimutan na magsuot kayo ng hijab para sa mga bisita. Thank you! Yan o, sanay na sanay. Siyempre po kasama din natin. Since may mga mamimit ko sa Gensan, wala pa sila sa Gensan ngayon. Eto na lang muna. Si ma'am saka si sir, yan. Jigsaw Club. Anong club, sir? Jigsaw. Jigsaw Club. Ah, okay. Okay, yung Jigsaw ni sir. Ma'am, ano pangalan mo? Ayan. Hello, ako pala si Tarhata pero may may YouTube channel ako. OFW ng Gensan po. Follow po. Diyos ko, kasi mas sikat pala yung katabi ko, tapos hindi ko alam, no? Eh, shoutout po yung mga nasa likod. Kabakan ng Cotabato. Ayun. Shout out dyan sa mga tropa, sa mga kabakan, sa Starlight. Sir, ma'am, una na po ako. Sige po. Welcome to Datu Unsay Municipality. Maguindanao del Sur. Welcome to the municipality of Ampatuan. Ganda ng town hall ng Esperanza. Pamahalaang bayan ng Isulan. Sultan Kudarat Provincial Capital. Ang ganda ng layout, ang ganda ng spacing ng Capitol, Provincial Hospital, yung gymnasium. Meron pa palang sa dito, hindi ko napansin kanina. Command Center. Lupit. Okay, and nandito na ako sa Takurong. Welcome to the city of Takurong. Welcome to the province of Maguindanao del Sur. Here you go. Province of Maguindanao. Provincial capital of Maguindanao del Sur. Woohoo! Ano lang bukas. It looks pretty, ah. Grabe tong Takurong Coronadal Road. Parang isang mahabang expressway, Diyos ko. Lalong sarap mag-drive.
We are now leaving the provincial capital of South Cotabato here in Coronadal City, and I am heading to General Santos City where I will stay for the night. Napakalinis din ng Coronadal, no? Oh, ganda. I am done for the day. So chill ride lang ito papunta ng General Santos. I was able to cover all the provinces, the provincial capital that I needed to cover today. Congrats to me. Happy kid, happy me. Here comes the rain. I'm now in General Santos. Welcome to General Santos City. Hey, good morning mga kokun. Yun nga, dito tayo ulit sa Yaguno City Inn dito sa General Santos City. At kasama natin si Ma'am Grace. Good morning. Na-recognize si Ma'am Grace yung sticker natin. Kaya sabi niya raw kahapon, pagdating niya dito, parang kilala ko yung motor, sabi. Kilala ko motor niya kasi nakasubscribe ako. King of the world. Iyon o! Panalo. Ayun, time check. It's 10:46 in the morning. At maghahanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede magpalit ng gulong. Ayan, so yun, nakahanap na rin tayo ng shop dito sa Jensan na makapibilhan ng Corsa tires na panlikod. Positive idea. Suggested to ni Cap Jonald Ian from ADV 160 Sox RT siyempre. Wala, perfect timing talaga na dito tayo napunta sa Positive Idea shop. Ayan, lumabas na din yung, yung markings doon sa gitna. So nailagay na yung bago nating gulong. Courtesy of Boss Tata. Yung suggestion ni Cap Rodel kanina na kuha tayo ng gulong sa Lagaw, buong yun, walang stock. Lahat na siguro ng pinagtanong ako, 5-6 na shops, wala talaga silang stock. So buti na lang talaga, sumagot na si Cap Jonald. Tapos dito sinuggest sa Positive Idea pala. Ayun, so isa pa pala sa mga tip na nakuha ko from mga kapatid natin sa Cotabato. Hindi pala dapat naka-base sa Odo yung yung change oil natin. Kasi ako typically 2,500, 3,000 before ako mag-change oil. Ang sabi nila sa akin, nagbabawas daw 'yan. And dapat chine-check kung nagbabawas nga yung oil at a certain distance. Ngayon si Boss Rai, nagbawas daw yung sa kanya from 800 to 600 after 1,500 kilometers. Kaya ito, kailangan nating i-measure ngayon kasi first time kong gagawin to. And sana hindi masyadong malaki yung bawas. Kung hindi, just go baka nadali si Nacho for how many times already. Ngayon, moment of truth mga kofun. Sabi ni Boss Tata, ang natira sa kanya ay around 700 liters, ml na lang. Ano yung chief, pag ganun okay lang or malaki yung bawas nun? Malaki yung bawas. Malaki na yung bawas nun. So mataas talaga ang 2,500. Ayun, Chief, 800 lang talaga yan? Hindi, 1 liter yun. Ilan ang nilagay mo? 750 ito. 750? Akala ko 800 ang ang ADB. 75. Okay. Ay, 0.5 lang pala. Okay na rin. 0.5 na yung bawas niya. Maganda yung pagpo. Okay. And so, bago nating discovery dito sa motor natin, kailangan nang palitan yung drive phase kasi medyo malalim na daw. Eto po, dumating na mga legend ng Jensan. Tayin natin. What's up? Kamusta? Hi! Kumusta? Grabe. Ito, kasama na natin ulit. Yes, si Joy. Woo! Ayun, shoutout po sa mga taga Positive Idea dito sa General Santos City. Panalo. Ito na mga kaibigan. Kasama na natin si Cap Jonald sa Cap Joy. And we are going to Polo Molok para doon na raw kami kumain. Time check, it's 1:30 in the afternoon. Halos 2-3 oras din yung yung maintenance ni Nacho. Grabe, kakagali lang sa biyahe ni Cap Jonald sa Cap Joy. Tapos ngayon sasamahan tayo pupunta ng Lake Cebu. Diyos ko Lord. 1 week sila sa Siargao. FYI. Tapos ngayon gagala ulit. Pagod tong mga to for sure. Ngayon ko naramdaman yung sinasabi niyong init ng Jensan, Diyos ko. Tumutugega raw feels eh. Dito tayo sa Polo Molok, dito sa Monte Alto, Camayan. Namiss ko tong mga to. So dito nga tayo sa Monte Alto. Ganda pala ng loob nito.
Napakasimple na itsura niya sa labas. Ang ganda pala sa loob. Panalo. Oo. Ayan, so dito tayo ngayon sa Monte Alto, Camayan with Cap Donald, Ian, and Cap Joy. Kain na tayo. Ayan. Ayan, kasama natin si Cap Jet. Welcome back. Ayun kaso ayaw KJ ayaw sa mama. Baka pumayag. Ayun nga, napapaisip kami ngayon kung tutuloy kami ng Lake Cebu kasi nagdidilim na naman lang ang kalangitan. Ano Cap? What's the plan? Kasi yung Lake Cebu, mas prone yan sila sa ulan kasi part of the day, mas prone dyan eh. Maraming bundok dyan eh. Mabilis magbago ang panahon dyan. Mission abort. Abort mission. Hi! Oh, we are now here in Buntod Campgrounds. So yun, papunta na nga tayo sa tuktok ng Buntod. Kasama si Cap Donald, yan. Cancel ang Lake Cebu. Cancel ang Lake Cebu. Dito muna tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel nilang mag-asawa, J Enjoy TV sa YouTube. Kung gusto nyo makita yung mga iba't ibang puntahan dito sa Jensan o kaya sa Sarangani and Sox Argent sa Sox. Subscribe kayo doon. Marami kayong makikita mga lugar. Shit, ang ganda. Panalo! Oh my God. Ito dito, City Lights. Sarangani Bay. Sa kabila daw niya ay Glan na. Dito naman sa left side, Tivoli. Diyan dapat tayo pupunta kanina. Pero kita nyo naman. Napakadilim ng langit. Take two. Hindi nag-record. Guys, welcome to Buntod Jensen. Malipad tayo ng mini tour natin dito. Cap Kim, Cap Maris, Cap Jonald, Cap Joy. Fresh from Siargao. Ano ka ba? Dumating ka dito, wala kami. Hindi na Hindi naman timing eh. Oh, hindi. Talaga. Nag-usap naman kami ni Cap Jonald. Okay, pero sabi, nagkatanong kami sa kanya kung matay para pauwi kami. City views of Jensan. What's up? Hoy, Pilay! Na-videoan. Hi, guys. Hello! Kumusta? Okay lang. Ito, injured. See you again. Sobrang ano yan sobrang hangover yan ni Cap Galing doon sa foam party. Home party. Yung Islander niya, nag-land tour. Land tour siya, pero nahanap ko rin after party. Grabing party yan. Di ako makano, nag-exchange driver lang ako. Pinilit niya pa. Grabe. Okay lang. Nag-autopilot. Again, Sir. Hello sir, is this Jensen? Where are you from, sir? I'm from Australia. So we are now leaving Buntod. Tapos siya nag-offer na si Cap Ian, si Cap Jonald na doon daw ako sa bahay ng mami niya matutulog kasama sila. Grabe, nakakaya. Pero hindi na tayo mag-iinarte. This is a blessing. Philippine Loopers on a Monday night here in General Santos City. Last year kasi pumunta kami ng Rachel's for dinner. Ngayon naman pupunta kami ng Danielas.
umabot. Takot na ako dun sa mga may CCTV na. No contact apprehension na rin ba dito? Ay. Oh, ito na nga. Okay. I regret nothing. Turo! Ayan, yan. Introduce. Turo mo, ilutuin nila. Ano siya mag-Tagalog? Sumbagay na lang eh. Bisaya? Kaya, Huwag Ayun na lang. malalim, Bisaya mo. oo. English na lang. Hi guys. So for tonight, this is our tasting menu. We have here tinolang imbaw. So imbaw is a type of clam and tinola soup. And here we have seaweeds, kinilaw na seaweed. So it's just raw with vinegar, cucumbers, tomatoes, and some green mangoes, and some onions and ginger for some spice. Then we have fried calamaris with native na suka. We have chicharon tilapia. So it's tilapia fried to the bone that it's crispy. Open your putok. So we have smoked na tilapia with some sauce. And then we have adobo na bihod and bagaybay. Bihod is female egg sac and bagaybay is male sperm sac for the tuna. So cooked in adobo and minimix lang siya kasi they have different textures pero kung adobo lang pwede naman ipag-mix lang. And rice, of course. Rice is nice. Si Capche, yung nag-introduce ng mga food natin ngayong gabing to. Yan talaga, mga ko-food. Pinag-aaralan daw talaga ni Capche yan. Last year, remember, if you watched the vlog last year, talagang sabi niya, he puts in the effort to know the food. Kasi para kung may bisita dito sa Jensan, pinapakilala niya talaga, alam niya yung history, alam niya yung mga tiny details about the food here. Parang yung bihot and pagaybay, di ba? Last year din yun. Pero yung kinain natin last year is, hindi adobo yung last year, no? Yung bihot and pagaybay. Of course, we have to start every meal with a prayer. We have to thank the Lord for the bountiful blessings. So, let us bow our heads and put ourselves in the name of the Lord. Nga pala guys, so ito, hindi ito nasama kanina kasi late na dumating but this is grilled tuna panga. Ito yung jaw nila pero this one is already cut into smaller pieces kasi malaki masyado eh. Para walang waste ng mga kahit anong part ng isda, kinakain talaga lahat, pati yung jaw. So sa ibang nations like Japan, tinatapon lang to eh. Pero dito, specialty to, isa to sa mga kailangan yung titikman kung andito kayo sa Jensan. So best way to cook it is grilled kasi para juicy and moist. So ito, highly recommended and a must try pag nandito kayo sa Jensan. Sabi ko sa inyo, nagre-research yan eh. Here is the aftermath. So we are done dito sa Danielas. I regret nothing. I regret nothing. Nakta feeling ko sikat na sikat ako dito. Kala mo naman talaga sikat eh. Maraming ganat sticker. May sticker pa kayo, Cap J? Ito sa socks. Ayan. Ayun. Uy, bago na rin. Ayos. Bago itong sticker? Ya, wala. Kita ko pero wala mo. Alam ko na, may Kung kailan kami wala, doon ka pa nagpakita. Kailangan ako, kung wala mo mo, kailangan ako na Alam mo, flavor box. Awa, atong kuron. Maraming salamat, Cap Maris. Yes, thank you din, Kap. Thank you sa time. Excited ako sa third look mo. Yung second loop mo, hintayin kita ulit. Ha? Yung second loop mo, hintayin kita ulit. Baka mauna pa yung third mo. Checkpoint kami dito sa may Jensan. Okay na? Sanay na. Sabi nung police, riders kayo sir no? Oo, nag-ride kayo. Oo, saan kayo galing? Yun lang, taga Jensan na kami sir. Asya, kumpleto naman siguro kayo no? Sabi ni Jonald, oh sir, kumpleto. Pwede mo din i-check sir, gusto mo. Nakayan eh. Sila siya yung... Ganyan ako naggawa ko ng usawan. Tapos naka-record pala yan. Nag-i-introduce sa tanong food or nag-pray. Basta, bugay-hingi. Yan ko yung Commander Calamansi. Sinan yung gubo.
Ayun, so time to part ways again with our friends from General Santos. Ano na, goodbye message dyan. Goodbye message talaga. Farewell but not goodbye. Oh, farewell, not goodbye. Uwi mo na kami sa aming mga putahan. Yes. We don't say goodbye. We say see you later. See you later. Arrivederci. Goodbye mo na. Parang Australian ka lang kanina. Ay, oh. Mayroon din Thailand. Sawari ka. Ingat, ingat. Thank you so much. Thank you. See you soon. Bye-bye. So, we're done for tonight. Dito nga ako mag-stay. Kumain lang up, Jonald. Grabe. Thank you so much. Jensan peeps. The best kayo. Good morning mga Kofun. It is now day 39 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At sasamahan ako ngayon ni Cap Jonald at Cap Joy papunta sa General Santos City Fishport. Let's go! So, ang ganda ng background ko. Sarap na sunrise. Ganda ng araw. General Santos City Fishport. Woo! Ganda naman ang background niya na ilaw. Panalo. Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Philippine Fisheries Development Authority, Fishport Complex, Barangay Tamblera, General Santos City. Haha! Nakapag-voice over pa, di ba? Good morning mga Kofun. Look at that beautiful sunrise. Grabe. We're finally here at the General Santos Fishport. Jensen lovebirds at the sunrise. So, dito tayo ngayon sa lugar kung saan tayo kailangan mag-rent ng boots kasi it's a requirement sa Fishport to wear boots while inside the complex. Yung medyas pa lang pinoprotektahan, hindi pa yung... O trivia, si Cap Joy daw, bata pa lang yung huli punta niya dito, di ba? Tagal na siya hindi bumalik. Timing. Guess who this is? Mr. Erwan Yusuf. Tapos yung team ng feature na YouTube channel, panalo. Ayos! Arnold! Raita! Richard! Richard! Raita Ibe! Trinay! Sir, maraming salamat po. Welcome. Grabe. Nakapag-film din dito sa may Fishport mismo. Siyempre kasama pa rin Cap Jonald, Cap Joy. Panalo. Ayan o. Erwan Yusuf and the team. Behind the scenes footage. Ayan sa Erwan. We are done here at the Jensen Fishport. Ngayon magpapapicture na lang tayo dun sa big fish, big tuna fish sa harapan. Ganun kabilis, eto na. Final destination natin dito sa Jensen. Ayan po si Sir Andy, father ni Jonald. Dito tayo nag-stay sa bahay nila kagabi. Ayan. Ito po, napaka-supportive talaga. Sabi ko nga kanina, napaka-supportive ng pamilya Sepe. Siyempre, may Sox RT, 160 Sox RT. Tapos magkakaroon na rin ng King of the World sticker yung motor ni Sir. Yan o. Yan. Ayos! Tang ka pa. Thank you, sir. I am now leaving General Santos City. Welcome to Sarangani Province! Welcome to Sarangani Provincial Capital. Dang. We're back. Nandito tayo sa Provincial Capital ng Sarangani.
At magbababay na muna tayo kay Jonal sa kay Kapjoy. Bittersweet na lalarga tayo ulit. Tutuloy natin yung Philippine Loop. Pero iiwanan naman natin yung mga kaibigan natin dito sa Jensen. Kami naman next time. Yes! Yes! Mga 10 years. Grabe naman yung 10 years naman. Eto, hindi ko nakahabulin to. May oras na ako. Fles kamo, dayon kamo, talos kano. Welcome to Malapatan! Woohoo! Isa pa to sa favorite ko dito sa Glan. Sa Sarangani pala, wala pa tayo sa Glan. Parang pine trees lang sa Benguet. Dito naman sa Sarangani, ang sarap tingnan ng mga coconut trees. Welcome to Tour Town, Glan, Sarangani. Ito na yung pupunta ng Patulaki Hill Station. Alright, so we crossed the farthest line that we visited last year. This is new terrain for me. Sabi sa akin ni Brad Rodel, this is going to be one of the most beautiful places that I will visit here in Sarangani. Welcome to Jose Abad Santos, province of Davao Occidental. Sir, mayong mundo. Magandang umaga, sir. Saan punta po, sir? Sa magpa-Digos ako, sir, pero daan ako ng jazz. Siko yung mo, sir, yung sir. Sige po. Wala kang kasama, sir? Wala po. Hindi ka marunong mag-Bisaya. Dili ko kasabot og Bisaya. Yun lang alam ko sabihin. Salamat po. So yun ang dadaanan natin. My next target destination is Malita, Davao Occidental. Kung nasaan ang provincial capital ng Davao Occidental. Oops. Mukha na palang medyo problema ng kalsada dito. Grabe pala daan dito. Welcome to Road Less Traveled version 4. Ngayong loop na to, Diyos ko. Oo nga pala, this is also one of the jump off points for Balut Island. Kung gusto nyo pong pumunta ng Balut Island, this is the closest point that you can get to the island. May port dito si may Jose Abad Santos eh. Tapos dun ka sasakay ng bangka papunta sa Balut Island. That was my initial plan for this loop, pero dahil naghahabol tayo ng oras ng konti, ipa-forgo muna natin ulit ang Balut Island. Main goal muna tayo, provincial capitals of the Philippines. So far, I've been able to document 39 provincial capitals, including Sarangani kanina sa Alabel. Itong sa Malita for Davao Occidental, this is going to be the 40th. Going up and up. Ooh, beautiful. Itong ayoko sa mga mountain passes. Pati sa Benguet. Hindi ko maiwasang lumingon. Napakaganda, Diyos ko. Beautiful coast. You can't see it, but I can. And it's beautiful. Oh my God, there it is. Yun na yung Balut Island, guys, oh. Lapit na. Parang gusto ko tuloy pumunta. Landslide lang lately.
sabi ni Cap Rodel, they elevated this already. Dati daw, doon ka talaga kapantay niya. Ito, in-elevate ko ng konti. Kalat ang coconut husks. Only views din dito sa Jose Obad Santos. Ganda. Gandang alternate route na to from Digos to Jensan. Just in case matapos. Daming dadaan dito. Ooh. Parang drone shot na walang drone. Taas natin. Ganda. Loose gravel ulit. Dahan-dahan lang. Hindi tayo matumba. Parang napaka-hellish din na to pag ulan. Diyos ko, easy lang sa kanila yung gandang tarin, no? Samantala ko, alalay na alalay. Diyos ko lang. Mami, yung motor ko na mas pang off-road. Ay nako, hindi mo pa ka natatapos yung loop mo. Humihirit ka na naman ng pang gas pang motor. Diyos ko, tumigil ka muna. I will not get tired of this view. Dang. The worst place to lose your brakes yung pababa kanina. Kasi etong kasunod, aray ko. Hindi man lang dinugtong. Nagre-reklamo na po ako para sa mga residente dito, hindi para sa akin. There were like 15 people inside the hut, and then they were all looking at me. Stranger, stranger. Parang mahina yung brake ko. Oh my god. By now siguro narinig nyo na yung intro ko. I wrote Philippine Loop lyrics, and then I generated 2 songs. Yun lang po ang naka-loop na pinapakinggan ko, buong Philippine Loop. Hindi ako nagsasawa. It's inspiring me. These are my words put into music, and it energizes me during the trip.
Na-imagine ko yung gagawin ko sa video. Panis. Putik. Wala sinabi, DB160. Pero kayang-kaya ni Nacho. Hindi ka lang talaga bagay dito, pero hindi ka lang talaga bagay. Pero kaya. Okay, so we were able to exit Jose Abad Santos at 1:55. Ang laki ng Jose Abad Santos, Diyos ko. And now I'm going to proceed to the town of Malita, the capital town of Davao Occidental, where the provincial capital is located. Sarap. Joyce Bridge. Oh crap, basa. X. God dang, ayun na, landslide. Woo! God. I am now in the municipality of Don Marcelino. Woo! Laki. Ayun, as I was saying earlier before I was distracted by the view, sabi ni Caprodel, sanay na yung mga quick response teams dito. Pag merong landslide, may nakaabang na loader truck, ganun, na magtatanggal ng roadblock. Kaya madalian lang, mga 30 minutes daw, tapos na nakakapas na yung mga sasakyan. Maraming kalsada, oh. Feeling ko it's because of an earthquake. At yun yung sinasabi ng mama ni Jonald na lumipat dito sa Occidental. Banana! I'm not sure if this is Dole or the sister company of Dole na sinasabi ng mama ni Kapi Jonald. Now, according to Google Maps, 1 more hour to go and we will hit our target destination, Digos City. We love Davao del Sur. Ganda ng ilaw. I am now in Digos City. Time check, 6:27 in the evening. Alright, so andito na ako sa place of accommodation ko for tonight. Ito, Quick Space Airbnb. Grabe, ang laki ng lugar. It's a parang private home. Because one guest lang yung tinatanggap. Cheapest I can find here in Digos. Good morning mga kopon. It is now day 40 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At nandito ako ngayon sa Digos City, dito sa Davao del Sur. Tignan nyo naman. Relaxing yung kwarto ko ngayon.
Yan, i-Airbnb tour ko ngayon kasi natuwa ako eh. Yan. Simple lang yung room, pero ang ganda ng design. Very good for a good night's rest. Tapos yan, sulit yung binayad. Tapos if we go outside, ganda ng ambience ng labas. So this is a shared space. Tingnan mo, photographer pa yata talaga si Sir. Parang ito yung nagiging studio niya. Yan. Ganda. And then there's another shared space dito. It's a kitchen. Definitely worth it. Ang ganda. Ang ganda dito. Tapos the music has been playing the whole night. Kasi relaxing siya. Good morning from Digos City mga kofun. Gaya nga ng sabi ko kanina, it is now day 40 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. 20 days more to go at makakauwi na tayo ng Tuguegarao. Ayan. I am now approaching the Davao del Sur provincial capital. Welcome to the Davao del Sur provincial capital. Yeah, boy. City. Pasita tayo sa General Generoso sa Cape San Agustin. Let's go! Giant Durian. Welcome to Davao. I believe we are now in Tagum City. Yes, we are. Alright, so we have started going south from the municipality of Maco going to General Generoso. Mabini, province of Compostela Valley. So pareho ang province of Compostela Valley and Davao Oriental. Pala, we are already in the municipality of Pantukan dito sa Davao de Oro. O yun na nga, na-clear ko na kanina. Magkaiba nga pala ang Davao de Oro o Davao Oriental. Ang province of Compostela Valley, yun na yung Davao de Oro. Yung sa may Mati, sa Govgen, Davao Oriental na, which is this one! Welcome to the province of Davao Oriental. Welcome to Davao Oriental Welcome Park. Let's go. Let's proceed. Municipality of Dupon. Welcome to the municipality of San Isidro, Davao Oriental. Alright, so nakarating na tayo dito sa Cape San Agustin. Lighthouse. Ito yung lighthouse. So, FYI, ang entrance fee dito sa Eco Park is 50 pesos. So, may bayad na 10 pesos pag aakit ka daw dun sa lighthouse. Pero nililibre na ako naman kasi mag-isa lang daw ako. So, here, Cape San Agustin Eco Park is managed by the Provincial Government of Davao Oriental pursuant to Ordinance 1525-08-2018. Alright, so it's time to go up the lighthouse. Let's go! Iba yung pakiramdam pag yung napapanood mo lang sa YouTube, nakikita mo lang sa picture, nakikita mo sa personal lang. Sarap! This is the view deck. This is the actual lighthouse. Ayan, yung mga sonars na talas. We are now at the top of the view deck here at Cape San Agustin. If you have time to visit Davao Oriental, specifically here in Governor Generoso, come visit the view deck. Holy crap, ang ganda, promise. Look at that view. 360-degree view. Ang linaw ng tubig. Pero panalo yung view dito.
Alright, so we are done here at Cape San Agustin. Mauna na po ako. Sige po. Good luck, sir. Oo, sir. Marami ka na followers. Wala. Panti plan to. Totoo lang nahihiya ako when anyone asks me, marami ka na bang followers? Or marami ka na bang subscribers? Ganun. Kasi, a part of me still wants to have a lot of followers. But most of me, parang hindi na. Okay na ako. As long as I was able to travel, see the Philippines. Alam mo yung bonus na lang talaga. Kasi syempre may inggit ka dun sa mga vloggers na they are able to travel because of the support of their followers. Ako talaga parang hindi maka-take off. Pero okay lang yan kasi so far parang satisfied pa rin ako kasi nakaka-travel nga. Yun nga. I'm still able to go to places. I'm still given the opportunity to feature places. And sinong mag-aakala na makakapunta na ako dito within the year? Pinapanood ko lang to sa YouTube. Saka nakikita ko lang sa Facebook a few months ago. Thankful. I think the secret is being grateful and not minding kung ilan yung followers ko, kung ilan yung views ko. As long as there are people who appreciate my work, the support of my family and my friends, kaya ako nagagawa to, manalo na. Madayaw na pag-abot, City of Mati. So yun, nandito ako ngayon sa harapan ng provincial capital ng Davao Oriental, dito sa Mati City. At pinag-isipan ko pa kung dito ako matutulog o dun mismo sa Pushan Point. Pero mission accomplished tayo for the day. Good morning mga Kofun. It is now day 41 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At nandito tayo ngayon sa Mati City, dito sa Davao Oriental. Time check, it's 5:30 in the morning. Coffee lang muna ako tapos batch na tayo mamaya. Alam nyo ba na when I checked the provinces that I had to visit, I actually missed one. Dapat pala from Dico City kahapon, I should have gone to Kidapawan City for the provincial capital of the province of Cotabato. However, nakalimutan ko siya na dumiretso ako dito. Ngayon, kailangan kong bumalik ng Digos, then go up to Kidapawan, and then go back down, go to Tagum, and then go to Valencia, to Bukidnon. I don't know if I have time to do all that, pero siguro baka mag-stop over ako sa Tagum tonight. Basta, importante nakita ko siya. I was able to identify na kulang pa pala ng Cotabato yung mga provincial capitals natin. Before pa tayo nakalayo ng husto, masya-check na natin at mapupuntahan na natin today. Coffee muna tayo, and then let's hit the road later on. Dito pa na ako sa balcony ng Airbnb natin. Room tour ko muna kayo. Double deck beds. Simple lang yung room. Aircon. Tapos may desk. That's it. Very simple setup. Naka-relax ako ng gusto. I was able to sleep from 9 p.m., 8 p.m. up until 1 a.m. Tapos yun, gising na ako hanggang 3 kasi nag-charge ako ng mga gadgets. Nagsulat ako dun sa journal natin. And yun, ito mga kasama ko si Sir Christian. Yan. So, thank you Sir Christian and Ma'am RG. Kasi grabe, sobrang accommodating. If you need a place to stay dito po sa Mati, check them out in Airbnb. O kaya diretso na kayo dito sa Bogarts, sa Dahican, NHA dito sa Mati City. Panado. Alright, so I just left Bogarts. Airbnb dito po sa Dahican, NHA dito sa Mati City, Davao Oriental. I was supposed to go to Pusan Point kaninang umaga to watch the sunrise. However, at 3 p.m. it was raining. Kaya ako bumiyahe ng umuulan ng madaling araw kasi nakita ko rin yung route medyo twisties.
And then I'm not prepared to ride on a rainy morning, early morning. Hindi ko na tinuloy. Ngayon, diretso muna tayo ng provincial capital ng Davao de Oro sa Nabunturan. Then after that, balik tayo ng Tagum for the provincial capital of Davao del Norte. And then yun nga, backtrack tayo, pabalik tayo ng Digos, tapos paakyat ng Kidapawan City sa Cotabato to go to the provincial capital of Cotabato. So, via Maragusan tayo pala mga Kofun. Ito parallel road to nung dinaanan natin kahapon going to GovGen. Dapat doon tayo iikot sa may Pusan Point, tapos pumuntang Baganga, ikot ulit ng Katiil, dadaan ng Aliwagwag Falls. So dahil nga doon sa nakalimutan ko na provincial capital ng Cotabato sa Kidapawan, I had to scratch that. Ang ginaw dito sa Maragusan. Oh my God, see yung clouds. Eh. Landslide. Oh, beautiful. Ito pala yung na-record, hindi ako. I'm in the middle of a banana plantation. Tapos sea of clouds. Panalo. Beautiful morning. Tapos ito ang mga tunay na side panniers, o di ba? Ang ginaw! Morning sir. Sir, dili ko ka sa Botog Bisaya sir. Ayun. Sir, shoutout kila sir saka sa mga tropa po sa second platoon ng Maragusan. Okay, salamat. Good morning po. Thank you sir. Alright, so apparently Maragusan is the summer capital of Davao. And it shows. Ayun, Municipality of Maragusan. Nice. Look at that. Bagyong Bagyo feels. Benguet feels, boy. Pine trees in Davao. Ganda ng kalsada, Maragusan to Nabunturan. Taga dito si Ma'am RG. Nasawa ni Sir Christian. Taga Mawab. Kaya pala init na init siya dun sa sa Mati kasi ang lamig naman dito sa kanila. Yeah. Here comes the sun, doo 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 doo. Here comes the sun, and I sing, it's alright. Welcome to the provincial capital of Davao de Oro. Here is the provincial government center of Davao del Norte here in Tagum City. I'm now back in Davao City. Time check, 1:37 in the afternoon. I am now in Bansalan, Davao del Sur. We are now in the province of Cotabato. Nakakalito minsan, no? Merong province of Cotabato, merong South Cotabato, tapos yung Cotabato City nasa Maguindanao del Sur. Kidapawan City na, pero 26 minutes pa to the provincial capital. Layo. Ang init. Aray. Luluwag talaga ng kalsada dito sa Mindanao. Mindanao was later developed, pero better for them kasi better urban planning. Ang busy ng Kidapawan. Nandito na tayo sa provincial capital of Cotabato, dito sa Kidapawan City.
Ang simple ng fasad pero iba yung dating. Ganda. Cotabato Provincial Capital. Gaganda ng building nila dito. Kay Dapawan, panalo. Ito na nga. Ang ganda ng museum building ng Museo Cotabato. Okay, so nandito ako ngayon sa tapat ng Museo Cotabato. Okay, itour ko kayo dito, tara. Here's the entrance, yan. Ganda, di ba? Bungad pa lang, panalo na. Kasi ganda ng music. Oh, di ba? This, by the way, is their governor. Honorable Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Maraming pinaka cultural highlights daw po ng mga taga-Cotabato. Mamadou and Tabunaway Preview Theater, Dato sa Pulanggi, Sangakuan, Pang Kapaggang Gaya, Kadumaan, Patula, Mataluan, Motidi. Ay, brown out. Ganda ng timing. Brown out. Ayaw ipakita sa inyo. National Arts Month, Ani ng Sining. Workshop on Basic Fundamental of Sculpture and Art Exhibit. Ang galing, ganda. Ito nilang magandang low light ng Ace Pro. Obras of local artists here in Cotabato Province. Ito parang naka-emboss. Oh, ito. Ganito. Kahit na wala yung kuryente tapos wala yung music na maganda, na relaxing. Tayo sa taas, tingnan natin kung ano meron. May projector ng logo ng Museo Cotabato. Ayan na ang mapa ng Mindanao. Map in 1595, 1652, 1663 and 1652 as well. Dato sa Pulanggi. Here's the list of sultans of Maguindanao. Some more maps. Old school pictures dito. The Sultan's court was convoked with ostentation and ceremony. Small brass swivel guns or lantakas were conspicuously displayed, not so much as weapons but as symbols of power and authority. This is what you call an awang. Dug out Maguindanao boat for use in the Pulanggi River and the Linguasan Marsh. Nandi or the sacred cow in Hinduism, earthenware, Providence, Cotabato. Chinese tradeware ceramics, possibly Song, Ming, or Qing dynasties, excavated within the old vast Cotabato province. Nice. Ang mukha ng pagkakaiba. Ulamanin. Alright, so these are the different tribes. Bagobo, Tagabawa, Tinananin, Maguindanao, Erumanin, Menuvu, Iranon, Laan, Teduray, Tiboli, Obo Manobo, and Tagakaolo. A traditional diba? Same big island but so many different cultures and traditions. Iba-iba din yung pananamit. Mga weapons nila. Fishing spears. Oh.
necklaces, yung mga woven cloth, the weapon swords, more weapons, spears. Datupiang Amay Mingka, father of Mingka, Grand Old Man of Cotabato, 1846 to 1933. Kapaganggaya, ang paghihintay. O, di ba? Yung replica pa ng house. Nice. Ganda ng museum ng Cotabato. Large gong. This is beetle nut boxes. Gift of a Moro neighbor to welcome the Canadilla family on their arrival from Cebu in 1940s. Eugene Canadilla Collection. Turong, the colorful food cover of Maguindanao artisans. Remember dun sa Sulu nung pumunta tayo dun sa Darul Salam, talagang fini-feature din nila yung food cover yan. Parang starts with the letter T but I forgot the name. Kulintang and Sembong. Kadumaan, People's Connectivities. Minrapco, banking hours upon buses arrival from Cotabato and Davao City. Muslim-Christian collaboration is not something abstract. It is a human activity that involves our total life experience. It takes place in the individual as well as communal lives. Father Eliseo Mercado. Sa Limbaa, the most sacred musical instrument of the Tinananon tribe. A gift of Pastor Caleb Brierly from North Carolina. Pugon, brick oven. Of course, it's a museum. We will see lots of history. Mga kwento-kwento dito. And yun na nga. Sabi ko nga kanina, yung history ng Cotabato kasi it's really intertwined with the war and the violence that happened here before. Kaya dito sa part na ng museum, makikita mo yung stories of violence, killings of murders. Parang ito. This was a gruesome murder in the main thoroughfare an hour before sundown. Associate Justice Josue Velosilio, Ponente People of the Philippines versus Norberto Manero Jr. Motorcycle of the Italian missionary Father Tulfo Faval, used on the day of his murder on April 11, 1985 in Tulunan, Cotabato Province. Siya yan. 19 killed as Cotabato tribal war escalates. Sobrang kasama na talaga ng history ng Cotabato ang crimes and the war. Kaya makikita mo dito, it's well documented. Pero dito rin, history ng mga Spaniards who wanted to introduce Christianity here but they failed. Kasi, syempre, mga Moros, they had their own beliefs and they did not budge the Spaniards. The Spaniards, the Americans, and the Marcos regime tried to annihilate the Moros. They all failed. In 1973, the wars between the Ilaga and the Muslims intensified, but the Lumans were caught in the middle and taken advantage of. Settlers were occupying and surveying lands inside their territory. Because of this, all of us evacuated. Sabi po ni Abaw Sugkawan. The roots of the conflict date back to both the transmigration policies of the Philippine government, which brought Catholic migrants into the majority Muslim South, and the national integration policies, which sought to incorporate the Muslim South as part of one Filipino nation. Written by Mohammed M. Hafez on Why Muslims Rebel, Repression and Resistance in the Islamic World. Kakapaginagkay, handun sa Cotabato. We pray never to see again refugee camps crammed with old folks, women, and children wallowing in squalor and misery. Turning our backs on the peace process would be a mistake. Sabi ni Al-Hajj Murad Ibrahim, Chairman of the Moro Islamic Liberation Front. Magsinadya kita. Ano kaya? Magsinadya kita. Your name is part of our stories of peace. I already did. Mine is there. Sulatan ng name mo. For peace in Mindanao. Peace be with us all. King of the World, May 29, 2025. Just in case you go here and you see my name while you're still watching this, comment nyo sa baba. One Creator, God, Allah, Magbabaya, one race, one family, united and living in dialogue in this one world with one common destiny. You have a very beautiful museum, Cotabato. 2 thumbs up. Ganda.
Siyempre, nakalimutan ko mag-video nung kasagsagan ng ulan dito sa Cotabato Provincial Capital. Buti nakapag portrait video pa ako sa phone ko. Ito yun na lang papakita ko sa inyo ito. Minsan talaga nawawala sa isip ko na nagpa-vlog nga pala ako. May contact tayo dito sa Kidapawan, kapatid din natin sa ADV 160 Sox RT. Pero bago ang lahat, magpapalit na muna ako ng sandals at baka mapasa na ng sapatos ko. I'm now exiting Cotabato Provincial Capital. And I'm going to Kidapawan City Hall para din kitain si Rod JC, si Cap JC. Very vibrant Kidapawan City. Very nice. Kidapawan City Hall. Dito tayo sa harapan ng Kidapawan City Hall. Ganda. Ito nga nag-aasip sa atin si Cap JP. Samahan niya ako sa place of accommodation ngayon. About supported lang sa start. Banks Hotel. Kita yata. Dito. Ayun, so mga kofun, dito tayo sa Banks Hotel. Kasama si Cap JC. Yan. Kasama din siya sa ADV 160 Sox RT. Ito sa Kidapawan. What's up? Hi mga kap. Yeah! Night ride sa Kidapawan City, mga kofun. Kasama si Cap JC. Napaka-solid talaga ng socks. Wala akong masabi. Tapos bukas si Cap Ed daw, aabangan niya ako sa Arakan. At doon kami magkikita. Ihatid niya ako papunta ng Pueton. Giniginaw si Cap. Ginaw din kasi after the rain. Biglang umaliwalas yung lumamig yung simoy ng hangin. So, dito tayo ngayon sa Soroyan. One-stop shop daw dito sa Kidapawan. Ayan. Right, so ito yung pagkain natin. Native na paa. Tapos barbecue, squid. And then, bulalo. Ano ka? Favorite mo talaga itong lugar na to? Dito ka lagi kumakain o hindi naman? Hindi naman. Nakakal lang. Naging kaibigan lang dito kasi during may visit kami, dito kami ako ginagawa sa Central Office ng NIA. Alright, so tapos na tayo dito sa Soroyan. Balik na tayo ng place of accommodation natin for tonight. Grabe, napaka-active. Kita ng lugar. Sana lahat ng lugar may Soroyan. Kasi dito ka, parang tinunod nila yung concept ng Davao. Oh. Yung Rojas Night Market. One-stop shop din ang Rojas Night Market. Pero, yung simula, yung parang, establish, scatter na yung iba-iba na. Like, Digitid, Davao Global Township. Ganun. Pero active pa rin ha. Ang dami pa rin tao. Kasi dati, yung, yung mga nag-barbecue dito, doon yan sa daan. Sa daanan. So, okay. Traffic ba? Oo. So, gigawan sila ng ganito, establishment na doon ang talaga sila. Mas maganda. Trivia for you guys. Di na kailangang lumayo pa. Bago buong mundo, Pilipinas muna.